Lumipat ang eksena sa isang high-tech na control room, tumutunog ang mga alarma habang nag-uulat ang isang analyst ng isang A-level na anomalya. Ipinaliwanag niya na nakakadetect sila ng dalawang magkaibang kapangyarihang espiritual sa parehong lugar. Habang nag-i-evolve ang Wolf King at lumilikha ng Dark Attribute, lumitaw ang isang hiwalay at malakas na Desolation Attribute. Ang Association Superior, na nakikinig kasama si Su Qingying, ay nagtanong kung nasaan ang lokasyon. Itinuro ng isang teknisyan ang isang mapa, na nagpapaliwanag na ito ay isang lugar na dating pinamamahalaan ng team ni Su Qingying. Kinwestiyon ito ng superior, at nagtanong kung hindi pa ba ipinadala ang Destroyer Squad para harapin ang Wolfpack. Naputol ang kanyang tanong sa pamamagitan ng isang tawag mula sa squad sa lupa. Iniulat ng squad leader na lumitaw ang isang malakas na wave ng desolation energy at pinawi ang A-level na Wolfpack. Gayunpaman, idinagdag niya na ang desolation power ay bumalik sa bundok, kung saan lumitaw ang isang malaking bilang ng mga hindi pangkaraniwang flower anomalies. Nakatayo ang mga pioneers sa harap ng bundok, na ngayon ay kumikinang na pula mula sa isang dagat ng mga bulaklak, at hindi makalapit. Ipinagpatuloy ng Association Superior at ng squad leader ang kanilang pag-uusap. Nagbabala ang leader na kung ang bagong, hindi kilalang anomalya na ito ay sumabog, mas malala pa ito kaysa sa Celestial Vine. Humiling siya ng suporta, at inamin na kahit nakasama ang lahat ng mga pioneer doon, malamang na hindi nila makayanan ang isang hindi inaasahang pangyayari. Sumang-ayon ang superior at nagpasya na magpadala ng dalawang elite teams. Gayunpaman, may ibang ideya si Su Qingying. Tiningnan niya ang kanyang superior na may isang nakakaalam na ekspresyon, na nagsasabi na mayroon siyang pakiramdam na ang pinagmula ng desolation power ay si Fang Yi. Pinutol niya ang tawag, na itinuro na ang bahay ni Fang Yi ay nasa lugar, at buong pagtitiwalang ipinahayag na paprotektahan niya ang lahat. Habang nagsasalita siya, ipinakita ng isang pangitain si Fang Yi na lumulutang sa isang nag-aapoy na aura sa itaas ng lungsod. Bumalik sa bundok, ang landscape ay natatakpan na ngayon ng isang dagat ng mga pulang bulaklak. Nakatayo si Fang Yi sa harap ng kanyang masunerang maliit na puting bulaklak, na lumaki sa isang napakalaking sukat. Obserbahan niya na, tulad ng kanyang pinaghihinalaan, pagkatapos kainin ng Wolf King, ang bulaklak ay malapit ng mag-evolve ng isang pangalawang attribute. Ang higanteng pulang bulaklak ay namumukadkad, ang gitna nito ay kumikinang na ngayon ng isang napakatalino na gininto ang ilaw. Nagulat si Fang Yi, na napansin na ang bagong kapangyarihan ng bulaklak ay isang fire attribute. Hinawakan niya ang napakalaking halaman, na nagkomento kung paano ang paraan ng pag-evolve nito, sa pamamagitan lamang ng paglunok ng mga kaaway, ay isang napakadaling paraan upang makakuha ng kapangyarihan. Pagkatapos ng ebolusyon nito, ang napakalaking bulaklak ay lumiit pabalik sa orihinal nitong laki na kasya sa kamay, ang mga petals nito ay ngayon ay isang matengkad na pula. Lumitaw ang isang system window, na nagkukumpirma na nakumpleto na ng spiritual flower ang ebolusyon nito. Ito ay inuri na ngayon bilang isang A-level na anomalya na pinangalanang Desolate Fire Spirit Flower, at may dual desolation at fire attributes. Idinagdag ng notification na ang bulaklak ay may matinding pagnanais na kumain ng spiritual energy at maaaring ilagay sa limitless dark world upang alagaan. Binasa ni Fang Yi ang notification, na nalilito sa pagbanggit ng limitless dark world. Isang bagong ideya ang pumasok sa kanya. Napagtanto niya na maaari niyang ilagay ang bulaklak sa loob ng kanyang personal na dark domain. Naiintindihan niya na ang domain ay naglalaman ng isang malaking halaga ng dark attribute anomalies at isang magandang kapaligiran. Iniisip niya na kung kakainin ng spiritual flower ang energy sa loob, maaari pa itong mag-evolve ng isang pangatlong dark attribute. Habang hawak niya ang orb ng kanyang dark domain, isang napakalaking bagyo ang nagsimulang magtipon sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng gininto ang ilaw habang napagtanto niya na malapit na siyang magkaroon ng isa pang breakthrough, sa pagkakataong ito sa 2-star spirit creation realm. Umupo siya upang mag-cultivate, at isang napakalaking pillar ng gininto ang divine energy ang bumaba mula sa langit,
na pumapalibot sa kanya. Habang nagmumuni-muni siya, nararamdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay nagiging mas madaling kontrolin. Ang spiritual energy ng mundo ay sama-sama sa kanyang katawan na parang isa sila. Sa ibang lugar sa kabundukan, isang maskuladong lalaki na may matutulis na buhok ang nakadarama ng napakalaking energy ng breakthrough. Sinundan niya ang ilaw at namangha ng matagpuan ang pinagmulan ng kapangyarihan. Tuwang-tuwa siya, na kinikilala ang maalamat na Heavenly Fire Blade, at napagtanto na nakahanap siya ng isang 2-star Spirit Creation Realm Cultivator. Habang nanunood ng isang video ng nakaraang laban ni Fang Yi, ang lalaki ay napapaligiran ng kanyang sariling nag-aapoy na aura. Ipinahayag niya na dudurugin niya ang bagong Fire Attribute Pioneer na ito upang patunayan sa lahat na siya ang numero 1. Bumalik sa kanyang cultivation spot, napansin ng matalas na pandama ni Fang Yi ang isang bagong presensya. Sumigaw siya, at nagtanong kung sino iyon. Nagpakawala ang misteryosong lalaki ng isang napakalaking fireball sa kanya, na nagtatanong kung siya ay isang Fire Attribute Pioneer. Hindi natitinag, tinipon ni Fang Yi ang kanyang dark energy at madaling sinipsip ang malakas na atake gamit ang kanyang sariling vortex. Ngumiti siya, nasisiyahan na sa wakas ay naakit niya ang nakatagong kaaway na ito. Naalala ni Fang Yi na nararamdaman niya ang lalaki na nagtatago sa malapit sa loob ng ilang panahon, na hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang spiritual energy. Kinilala niya ang bagong dating bilang isang wild pioneer, isang taong hindi kasama sa anumang organisasyon na gustong hamunin ang iba, nakaka-breakthrough lang sa spirit creation realm. Ang maskuladong lalaki, na ngayon ay ganap na nagpakita at napapaligiran ng isang malakas na nag-aapoy na aura, ay lumapag sa harap ni Fang Yi. Nagkomento siya na kawili-wili si Fang Yi at nararamdaman niya ang isang malakas na spiritual pressure mula sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jiang Lu at agresibong nagtanong kung paano nagawang magtago ni Fang Yi mula sa kanyang nag-aapoy na atake kanina. Nanatiling tahimik si Fang Yi, na nagmamasid sa kanyang bagong kalaban. Sa isang tiwala ng ngiti, sinabi ni Jiang Lu na nakalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili ng maayos. Ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Jiang Lu at maaalala ito ni Fang Yi sa lalong madaling panahon. Sa gayon, sumugod siya pasulong, ang kanyang katawan ay natatakpan ng apoy, handa nang umatake. Bilang tugon, kalmadong itinaas ni Fang Yi ang isang kamay, na itinuro ang dalawang daliri patungo sa langit at simpleng sinabi ang mga salita, Divine Thunder. Isang napakalaking bolt ng napakatalino na asul na kidlat ang bumaba mula sa langit, na nakatuon diretso kay Jiang Lu na sumusugod. Ganap na nagulat si Jiang Lu, na nagtataka kung ano ang bagong kapangyarihan na ito. Tinamaan siya ng Divine Thunder sa ulo ng may napakalaking puwersa. Nagpakawala siya ng isang nasasaktang ubo, na may usok na lumalabas sa kanyang bibig pagkatapos ng malakas na impact. Nagpumiglas siyang tumayo, ang kanyang katawan ay natatakpan ng nagngangalit na asul na kuryente at mga marka ng paso. Nagtataka siya kung ano ang nangyari, na nagtatanong kung paano magagamit ng kanyang kalaban ang isang Thunder Attribute kung dapat sana ay isa siyang Fire Pioneer. Nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa malakas na electrical shock. Nakatayo si Fang Yi sa ibabaw ng natalong si Jiang Lu, na nakaluhod, at ganap na hindi makagalaw. Hinawakan ni Fang Yi ang kanyang buhok at brutal na ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa, na nagdulot ng pagkabali ng bato. Habang nagngangalit pa rin ang asul na kidlat sa paligid niya, kinutya ni Fang Yi ang kanyang kalaban na ulitin ang kanyang pangalan, na sinasabi na hindi niya ito narinig sa unang pagkakataon. Maaari lamang tumitig si Jiang Lu sa tahimik na pagkabigla, ang kanyang mukha ay nakadikit sa basag na lupa. Napuno ng kawalan ng paniniwala si Jiang Lu, na nagtataka kung paano siya madaling natalo. Kaka-rating lang niya sa 1-star Spirit Creation Realm at palaging siya ang pinakamabilis na cultivator na kilala niya. Hindi niya maintindihan kung paano siya natalo, lalo na nang hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang kanyang ultimate move. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang panahon kung saan siya ay ipinagdiriwang ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang bihirang at malakas na fire attribute ay ginagawa siyang isang tunay na powerhouse.
Naniniwala siya na sa huli ay kailangang sumuko sa kanya ang lahat. Isang maliit, mapanghamak na tunog ang lumabas sa mga labi ni Fang Yi, habang nagpapadala siya ng isa pang surge ng kuryente sa katawan ni Jiang Lu, na nagdulot sa kanya upang sumigaw sa sakit. Nagtataka si Jiang Lu kung paano nagkaroon ng Thunder attribute ang kanyang kalaban kung dapat sana ay isa siyang Fire user. Si Fang Yi, na ang mata ay kumikinang ng asul na energy, ay tumingin pababa ng may pagkabigo, na sinasabi na inaasahan niyang mas malakas ang kanyang kalaban. Sa isang mapanghamak na ngiti, kinutya ni Fang Yi ang sobrang tiwala ng nakababatang henerasyon habang idinikit niya si Jiang Lu sa lupa gamit ang kanyang electrical power. Nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa sakit at pagkabigo si Jiang Lu, na tumatakbo ang kanyang isip. Napagtanto niya na kahit na ang kanyang kalaban ay malinaw na nasa 2-star spirit creation realm, ang kanyang spiritual pressure ay nararamdaman na parang mas mataas ito kaysa sa kanya, nang hindi bababa sa 2 buong realms. Isang pangwakas, nakakatakot na realisasyon ang tumama sa kanya. Parang pagkakaiba ng 3 buong realms. Kumbinsido na malapit na siyang mamatay, naisip ni Jiang Lu sa kanyang sarili na dumating na ang kanyang katapusan, at na siya, ang dakilang Jiang Lu, ay talagang mamamatay dito. Takot na takot sa lupa, nagmamakaawa si Jiang Lu kay Fang Yi na huwag siyang patayin. Sa isang malamig at tahimik na tingin, pinakawalan siya ni Fang Yi. Binabalaan niya ito na hindi dapat gamitin ng basta-basta ang kapangyarihan ng isang pioneer laban sa iba at nagmumungkahi na kung marami siyang libreng oras, dapat siyang mag-focus sa paglilinis ng ilang mga bagong anomalya. Pagkatapos ng isang huling, mapanuyang tingin, lumayo si Fang Yi, iniwan si Jiang Lu na naguguluhan sa lupa. Pinanood siya ni Jiang Lu na umalis, nagtataka tungkol sa dakilang espiritual na kapangyarihan ni Fang Yi at kung ang agwat sa pagitan nila ay dahil ba si Fang Yi ay isang henyo o dahil sa siya mismo ay masyadong mahina. Kalaunan, sa isang marangyang apartment, pumasok ang malungkot na si Jiang Lu sa isang silid kung saan naghihintay ang 2 lalaki. Sinalubong siya ng isa sa mga lalaki at nagkomento sa kanyang bagong hairstyle, habang ang isa naman, isang lalaking may pulang buhok, ay agad siyang pinagalitan, sinasabing binalaan na niya itong huwag makipag-away. Patuloy siyang pinagalitan ng lalaking may pulang buhok, sinasabi kay Jiang Lu na ang kanyang agresibong pag-uugali ay masyadong mapanganib, lalo na't hindi pa opisyal na nagsisimula ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya at magdadala lamang ito sa kanya ng problema. Sa pagtataka ng kanyang kaibigan, sa halip na magalit, bumagsak si Jiang Lu sa sofa, lubos na talunan. Nalilito sa kanyang kakaibang pag-uugali, tinanong ng isa sa mga lalaki kung ano ang nangyari at kung siya pa rin ba ang handang makipag-away na Jiang Lu na kilala nila. Tinanong ng lalaking may pulang buhok si Jiang Lu kung ano ang nangyari. Ipinapaalala sa kanya na pumunta siya upang haminin ang gumagamit ng Heavenly Fire Blade. Malungkot pa rin, tahimik na inamin ni Jiang Lu na natapos ito sa isang iglap. Hinawakan siya ng kanyang kaibigan, hinihiling na magsalita siya ng malinaw, umiiyak. Bumigay si Jiang Lu at umamin na siya ang natalo agad, hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan. Si Jiang Lu, sa isang naguguluhang estado, ay nagnais na sanay na pagtanto niya na may mali at umatras, na sanay na iligtas siya mula sa kahihiyang ito. Ipinahayag ng lalaking nakaupo ang kanyang pagkalito, tinatanong kung paano naging napakalakas ng Heavenly Fire Blade kung si Jiang Lu mismo ay isang bihirang henyo na umakyat sa Spirit Creation Realm sa loob lamang ng ilang buwan. Naalala ni Jiang Lu ang laban, naalala kung paano ang kanyang pinakamahusay na pamamaraan, ang Meteor Flame, ay nabasag sa isang sandali lamang ng malakas na atake ng kulog ng kanyang kalaban. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na unawain ang pagkatalo. Nagtataka ang lalaking nakaupo kung nakipaglaban lamang si Jiang Lu sa maling tao, nangangatwiran na sa kanyang purong firepower at ang kanyang antas ng Spirit Creation Realm, halos imposible para sa sinuman na talunin siya ng ganoon kadali. Iminungkahi ng lalaking may pulang buhok na marahil ang taong ito ay hindi isang pioneer at ang kanilang unang hula tungkol sa kanyang lakas ay mali. Galit na tinanggihan ni Jiang Lu ang kanilang mga ideya. Sumisigaw na hindi siya maaaring nagkamali at ang lokasyon ay tiyak na teritoryo ng kanyang kalaban, iginiit niya na hindi nila maiintindihan dahil hindi nila naranasan ito. Inilarawan niya ang lalaki bilang isang halimaw, inaalala ang nakakatakot na malakas na kulog na parang sesabog ang kanyang ulo,
Parehong nagulat ang kanyang mga kaibigan sa katahimikan habang ipinahayag ni Zhang Lu na ang kanyang kutob ay nagsasabi sa kanya na siya ang tamang tao. Ipinaliwanag niya ang kanyang nakakakilabot na conclusion. Ang kanyang kalaban ay isang nangungunang pioneer na may kapangyarihan ng apoy at kulog, at ang kanyang kapangyarihan ng kulog ay mas malakas kaysa sa sariling apoy ni Zhang Lu. Naniniwala siya na itinatago ng lalaki ang kanyang tunay na lakas. Nahula niya ay dapat nasa hindi bababa sa 3 star spirit creation realm, na tigilan ang kanyang mga kaibigan dito. Iniisip ng lalaking may pulang buhok kung gaano imposible ang isang 2 star na ligaw na pioneer sa antas na iyon, na nagtatapos na kung tama si Zhang Lu. Ang taong ito ay magiging isang bangungot para sa lahat ng iba pang mga pioneer. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala si Zhang Lu na may bagong determinasyon at tinanong ang kanyang mga kaibigan kung dapat niyang subukang maging apprentice ng kanyang kalaban, na nag-iwan sa kanila na lubos na hindi makapagsalita. Habang nagmumuni-muni sa kanyang apartment, si Fang Yi ay napapaligiran ng isang umiikot na ginintoang aura. Nagtataka siya na ang pakiramdam ng pagiging malapit sa isang pambihirang tagumpay sa 2 star spirit creation realm ay biglang nawala. Ibinuka niya ang kanyang nagliliyab na mga mata. Nagpapasya na ang problema ay wala sa kanya kundi dahil sa ilang panlabas na kadahilanan, napagtanto niya na ang espiritual na enerhiya sa hangin ay naging hindi matatag, na ginagawang imposible para sa kanya na tipunin ito at sumulong. Kinumpirma nito ang kanyang mga pangamba. Naaalala ang lihim na pagsubaybay ng gobyerno sa espiritual na enerhiya at ang mga alingaw-ngaw ng isang darating na sakuna. Nagtataka siya kung may talagang kakilakilabot na mangyayari. Pagtingin sa lungsod, nakikita niya ang isang napakalaking bagyong elektrikal na nagbabanta, na nagpapatunay sa kanyang hinala. Ang buong pagbabalik ng espiritual na enerhiya ay nagsisimula ng maaga, dito mismo sa kanyang lungsod. Agad niyang sinubukan na tawagan si Zhao Lan upang malaman kung ano ang alam ng militar. Ngunit hindi tumatawag ang tawag, nag-aalala siya na maaaring napilitan silang tumahimik, na magiging pinakamasamang senaryo. Sa sandaling yun, tumunog ang kanyang telepono na may tawag mula kay Su Qingying. Sinagot niya ang tunog ng static habang sinabi sa kanya ng nagpapanik na si Su Qingying na nagbago na ang sitwasyon at humihingi ng kanyang tulong. Habang tinatanong ni Fang Yi kung ang masamang signal ay dahil sa mga halimaw na lumilitaw sa lungsod, isang napakalaking nilalang na parang paniki na may nagliliyab na pulang mga mata ang biglang bumangga sa kanyang bintana, na nagpabagsak sa salamin. Sa pamamagitan ng static, kinumpirma ni Su Qingying na malaki ang problema at nasa lungsod siya. Sa isang huling pagbagsak, ang nilalang, na nababalot ng madilim na enerhiya, ay nagbasag sa bintana at sumugod patungo sa nakaupong si Fang Yi. Hindi nagulat, kalmado niyang sinabi na pinapahalagahan ng nilalang ang sarili nitong lakas. Agad na tumutugon, si Fang Yi ay nagpatawag ng isang talam ng purong asul na elektrikal na enerhiya mula sa kanyang kamay. Tumalon siya sa hangin at itinapon ito sa sumusugod na hayop. Tinutusok ito ng buo at sinisira ito sa isang kisap ng liwanag. Ang ingay ay nagdala kay Lin Yi na sumugod mula sa kanyang silid. Sumisigaw ng babala sa kanyang pinsan tungkol sa halimaw na parang paniki na kalalabas lamang. Tumigil siya, nakatitig sa gulat sa nawasak na bintana at sa kanyang pinsan, na nakatayo ng kalmado sa gitna ng natitirang kidlat. Tinanong niya ito kung ano ang mali. Sa pagtingin sa basag na bintana, ipinaliwanag ni Fang Yi na habang ang mga halimaw ay karaniwang lumilitaw ng random, nakababahala na lumilitaw na sila ngayon ng direkta sa kanilang tahanan, at higit sa isa. Naniniwala siya na kontrolado pa rin ang sitwasyon sa ngayon. Pareho silang tumingin sa napakalaking bagyong elektrikal sa ibabaw ng lungsod, at sinabi ni Fang Yi na ito ang maaaring simula ng isang malaking sakuna. Nakita niyang napakakaiba ng sitwasyon, na binabanggit na ang isang 2 star na Ghost X Realm na halimaw ay karaniwang magtatago sa dilim sa halip na buong tapang na atakihin ang tahanan ng isang pioneer sa gitna ng lungsod. Napagtanto na ang isang mahirap na laban ay darating. Sinabi niya kay Lin Yi na kontakin ang bawat pioneer na kilala niya at ipunin sila sa apartment. Sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumuntong si Fang Yi sa gilid ng sirang bintana. Sinasabi sa kanyang pinsan na dahil malapit na siyang magkaroon ng sarili niyang pambihirang tagumpay, pinagkakatiwalaan niya siya sa kaligtasan ng kanilang tahanan. Sinabi niya sa kanya na bantayan ang bintana habang wala siya. Sa ibang lugar, sa buong magulong lungsod, si Su Qingying at ang kanyang squad ay nasa isang rooftop.
Ang kanilang mga komunikasyon ay apektado na ng matinding bagyo. Nagtataka ang isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan, si Zhang Xiaoya, kung nasira lamang ang kanilang kagamitan. Malungkot na sinabi ni Su Qingying na kung mangyari ang isang tunay na sakuna, kailangan nilang harapin ito ng mag-isa. Tumingala sila sa isang napakalaking, umiikot na vortex sa kalangitan, at umaasa si Su Qingying na isa lamang itong maling alarma. Bilang kapitan, tumawag siya sa kanyang communicator, sinusuri ang mga status ng patrol at inuutusan ang lahat ng mga unit na manatili sa mataas na alerto. Naputol ang kanyang utos ng siya, si Zhang Xiaoya, at ang iba pang miyembro ng grupo ay tumingala na may mga ekspresyon ng purong pagkabigla at sindak, isang napakalaking kawan ng madilim, parang paniki na mga halimaw ang nagsimulang bumaba mula sa vortex, at isang babala ang isinigaw na lumitaw ang isang grupo ng mga anomalya, na nagpapahiwatig ng simula ng isang pagsalakay.